Magkano nga ba ang late payment fee dito sa GGives? Tara, alamin natin. So today, May 29, ay alam ko na 1 day late na ako sa aking GGives. So yun nga, chinek ko siya at pagka-check ko is nag-double payment na siya kasi sumama na yung sa next month. So dito makikita nyo na ang due date ko nga talaga is May 28. Pero today ay May 29 pa lang, so 1 day late pa lang ako. Pero nagulat ako na yung late payment fee ko is 900 pesos na. Siyempre magugulat ka talaga kasi nga 1 day late pa lang ako pero ganito nakalaki yung late payment fee ko. So para hindi kayo matulad sa akin ay aalamin natin kung magkano nga ba yung late payment fee ni GGives. So ayon sa GCash, ang late payment fee daw ni GGives ay 1% ng loan amount mo kada mamimiss mo yung due date plus 0.15% ng outstanding balance mo per day hanggang sa makabayad ka. Para mas maging klaro sa inyo ay bibigyan ko kayo ng sample computation. Kunwari, imagine ninyo na umutang kayo sa GGives nung June 10 at ang inutang nyo na amount ay 10,000. Tapos yung pinili nyo na kung ilang buwan yung babayaran ay 6 months. Tapos every 10th of the month kayo magbabayad. Tapos yung monthly payment nyo ay 2,015 pesos and 67 centavos. Tapos nung August 10, dapat magbabayad na kayo kasi nga yung monthly due date nyo is every 10th of the month. Pero hindi kayo nakabayad at umabot ito ng August 15. So, ang magiging late payment fee ninyo, so kung makikita nyo dito, yung 1% times yung loan amount, which is nga yung 10,000, kakalabasan yan is 100 pesos. Plus 0.15% times 8,333 and 33 centavos. So, paano nakuha yung 8,333? Yan yung balance nyo pa. Tapos, times 5 kasi nga 5 days na kayo na late. Isang total niyan is 62.50. Tapos ipa-plus nyo yung 100 kanina, kaya ang total na late payment fee niya for 5 days na 10,000 na loan ay 162 and 50 centavos. So paanong naging 900 yung late payment ko sa GGives? 1 day lang naman akong na late. Kasi ang total loan na inavail namin ay 90,000. Kahit na 1 day lang ako malate ay automatic na akong makakaltasan ng 900 pesos kasi nga doon sa 1% times yung pinaka-total loan amount mo. Tapos magkaka-additional pa yung 900 pesos na yun kung magpapaabot pa ako ng ilang days. Which is paniguradong malaki na talaga yung magiging late payment fee ko. Kaya kung malaki yung inavail nyo sa GGives ay talagang talo kayo kasi nga kahit ba sabihin yung 1% lang yun is malaki na talaga yun. Paano kung may umutang ng 200k? Nga lang 50k malaki na which is 500 pesos na Paano pa kaya yung mga mas higher na amount? So, anong mangyayari kapag na-late payment kayo dito sa GGives? So, unang-una na riyan ay ma-auto-deduct yung payment ninyo sa GGives. So, hindi na naman bago yan kapag may utang kayo sa GGives, sa GLoan, at sa GCredit, tapos nagka-late payment kayo, tapos nag-cash in kayo sa inyong mga GCash, ay automatic nilang kakaltasin yung pambayad para sa mga utang ninyo. So, next, mag-home visit ba sila kapag hindi kayo nakapagbayad? Sagot ay oo. Kasi merong sariling collection agency si GGives. Kaya malamang sa malamang ay baka mapadalon kayo siguro ng sulat or may tumawag sa inyo, may mag-text. At yung pinaka-worst nga is i-home visit kayo. So, ang realization ko dito sa GGives ay aware naman ako na mataas talaga sila mag-interest. Pero dun nga, hindi lang ako naging aware sa late payment fee nila kung paano sila mag-charge kapag nagka-late payment kayo. So, dapat bago kayo gumamit ng GGives ay i-check nyo muna kung yung sa interest at bukod nga dun sa interest, dapat i-check nyo rin yung late payment fee kung paano yung calculation nila dun or kung paano sila mag-charge. Kasi nga, ako nga mismo is nagulat ako. So, yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.